Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Nagdaan na naman na weekends, no? Tapos na naman. Lunes na naman. Anyway, magkakwentuhan na naman ulit tayo. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw tayo magkukwentuhan kung anong gusto nyong pagkwentuhan. Unahin natin to. Itong video na to, no? Matagal ng debate ito eh. Yung diskarte o diploma. Kaya lang, yung gumawa nito, hindi ako natutuwa, honestly. Alam ko skit lang to, no, pero may message ito na hindi maganda eh. Ipapaliwanag ko pero panoorin muna natin. Go. Ay, saan yung medal niya? Ito. Ikaw, nasan yung medal niya? Siya, nasan medal mo? Sa inyo na yung talino. Sa akin yung diskarte. Alam niyo, ito, gusto niya. Oh. Wala kayo niyan. Wala kayo niya. Wala kayo. Anong gusto nyong palabasin dito? Na sa'yo na yung, sa inyo na yung talino, akin yung diskarte. What do you mean? Eh, hindi ka naman makakadiskarte kung hindi ka matalino eh. Alam nga, bobo ka na magdidiskarte ka. Siyempre, kailangan mo ng talino doon. Siguro ibig niyo sabihin, no, sa inyo na yung medalya nyo, akin yung diskarte. Pero kahit na, no, matagal ng debate yan online. Feeling ko kasi yung mga yung mga nagsasabi niyan eh hindi nakapagtapos. Siguro may mga reasons, no, dahil siguro kapos, no, walang budget, hindi kadalasan na dahilan yan, hindi naman kasi kami mayaman kaya ano. Pero ang tanong doon, ginusto nyo ba na hindi kayo nakapag-aral? I'm so sure kung may chance din gusto nyo rin mag-aral, 'di ba? Kaya lang may kanya-kanyang nangyari sa buhay natin na hindi naman natin ginusto minsan. Pero wag nyong gagawin yung pampaboost na lang ng moral nyo na kasi kadalasan napapansin ko, no, siguro iniisip ng mga hindi nakapagtapos na mabababa lang ang tingin sa amin, 'di ba? Kasi hindi nga kami nakapagtapos, 'di ba? Parang ito yung way nyo para i-boost yung pride nyo. Na kahit na hindi naman kami nakapagtapos, madiskarte naman kami. Ngayon marami akong pera. Totoo naman yun. Meron naman talagang ganun. Actually, madami. 'Di ba? Madami yung hindi nakapagtapos na sobrang successful sa buhay. 'Di ba? Pero ang mali kasi yung message na pinaparating eh. Parang ang nakukuhang message ng sambayan ng Pilipino ngayon, hindi na importante mag-aral, importante dumiskarte na lang. 'Di ba? Pero kung iisipin nyo, mahirap. Mahirap ang hindi nakapag-aral sa totoo lang. Kayong mga sinuwerte kahit hindi kayo natapos. Talagang nagkaroon kasi kayo ng chance. Pinalad ka dun sa lahat ba ng hindi nakapag-aral, pinalad na katulad nyo? Hindi naman eh. Kahit minsan sobrang sipag na, maila pa rin talaga yung tadhana eh. 'Di ba? Ang buhay kasi, wag yung tipirin. Kung kaya niyong dumiskarte at the same time nakapag-aral kayo, mas maganda. Huwag niyong papipiliin ang kabataan ngayon. Pangit yung teaching na yan. Huwag niyong papiliin yung mas maganda, may tinapos na, magaling pang dumiskarte. 'Di ba? Kasi kung ang ipipilit nyo, hindi importante ang diploma, huwag niyong pag-aralin na anak nyo. Turuan nyo na lang dumiskarte, 'di ba? Bakit nagtsatsaga kayo na bayaran pa ang tuition ng anak nyo? Eh, diskarte lang naman pala ang kailangan. 'Di ba? At the same time, yung sinasabi nyo na diskarte nyo na yan, yung let's say, kaya kayo natutong magnegosyo, mag-compute. Most of you, natutunan nyo din naman sa school yan eh. Maaring hindi kayo tapos ng college, pero I'm so sure, may pinag-aralan pa rin kayo. Nag-high school pa rin kayo. Or some of you, nakapag first year college, second year college, hindi lang talaga nakatapos.
'Di ba? Sa school nyo rin natutunan yung ginamit nyo sa diskarte nyo eh. Imposible naman na hindi kayo nag-elementary, no read, no write kayo, pinalad kayo. Imposible naman yun. 1 in a million siguro. Ay, wait, babawiin ko yung imposible. Mangyari man yun, 1 in a million, yung talagang mula pagkabata mo, hindi ka nakaapak sa school. Tapos naging milyonaryo ka paglaki mo. Pwede siguro, no? Kung ang bituin at buwan ay nagtapat sa magandang pagkakataon na biglang tumama ka sa loto na hindi maintindihan, pwede siguro. Pero yung uunlad na katulad nung magkakaroon ka ng malugong negosyo, I do believe siguro kahit paano, napulot mo din yung pinag-aralan mo nung high school ka, 'di ba, sa pagko-compute, sa logical thinking, kaya ka dumiskarte, 'di ba? Maling-mali ito. I'm so sorry, no. Although na talagang totoo naman na may umuunlad kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero wag niyo impluwensyahan yung mga bagong henerasyon. Mali ang message na ito eh. Nagsisikap kasi yung mga ibang magulang na igapang yung pag-aaral tapos gaganyan kayo. Ang mangyayari kasi pag narinig ng ibang kabataan yan, tatama rin eh. Magkakaroon sila ng mindset na mali. 'Di ba? Ang lagi niyo imulat, ganito sana mas maganda, no? Ako, kahit wala akong diploma, maganda ang narating ko sa buhay. Pero mas maganda sana kung nakapag-aral din ako, 'di ba? Baka hindi lang ito yung narating ko. 'Di ba, men? Kasi sometimes, alam nyo, ang nangyayari, pride nyo na lang yan eh. Yung mga hindi nakatapos. Pride na lang yan. Sorry ha kung medyo offensive yung pride nyo na lang yan kasi yan yung way nyo para ipakita nyo mas angat kayo dun sa may diploma. Diba? Maliban na lang kung pabibilibin nyo ko na yung mga anak nyo hindi nyo na pag-aaralin. Tuturuan nyo na lang talagang dumiskarte. Pero I'm so sure may pangarap kayo sa anak nyo. Kahit maging engineer yung mga yan or maging doktor yung mga anak nyo, may pangarap kayo eh. Huwag kayo maging makasarili na para mabigyan nyo lang ng pride ang sarili nyo, ay mamaliin nyo yung mindset ng kabataan. Diba? Hindi ko sinabing kamalian yung pag-unlad nyo kasi nagsumikap naman talaga kayo eh. Pero yung hahawaan nyo yung iba, nasasabihin mo na sa inyo na yung diploma nyo, para bang ang sinasabi walang kwenta yung diploma, hindi maganda. 'Di ba? Hindi siya maganda. May mga magsasaka nga na nagbebenta ng kalabaw para mapagtapos yung ano yun, sasabihin nyo mga walang kwenta yung ginagawa ng mga magulang na yon. 'Di ba? May mga magsasaka, binibenta nila yung kalabaw nila, magpagpaaral ng college yung anak nila. Kasi malaki kasi ang chance dun eh. Sa ayot sa gusto nyo, mas malaki talaga ang chance ng nakapagtapos. By default. 'Di ba? Yung nangyari sa buhay mo, na kasi mamimiloso pa bakit ako hindi nakapagtapos? Nagkaroon ako ng trabaho, ganyan, umunlad ako ng umunlad. 'Di ba? May maganda lang yung pagkakataon para sa'yo. 'Di ba? Pero by default kasi, ideal kasi yun eh, yung may pinag-aralan eh. 'Di ba? Kuya ko hindi rin nakapagtapos, no, yung isang kuya ko. Pero lahat ng ibang kapatid ko puro professional eh, may pharmacist, may pero yung dalawang kuya ko hindi nakagraduate. Ako lang yata ang lalaking kasi yung ilan ba kami magkakapatid? 7 kami eh. 7. So, anak ng una ng asawa ko, 3 ang babae, 1 ang lalaki. Sa pangalawang asawa naman ng tatay ko, 3 kami. 2 kaming lalaki, nag-iisa naman yung babae. Kaya only daughter sa pangalawa yung ate ko eh. Spoiled yun eh. Lahat ng kapatid kong babae, professional lahat. Pharmacist lahat. Kasi marami kaming pharmacy nung dati eh. So pharmacist lahat yung kapatid kong babae.
Tapos, yung dalawang kapatid ko lalaki, walang tinapos. Kasi, syempre, maganda ang buhay namin ng dati. Hindi sila matyaga, di ba? Tapos ako, nurse, na hindi ko naman nagamit. Actually, mga kapatid, sa bagay, nagagamit na ng ate ko yung ano nila, no, profession nila. Pero, may napansin ko, may edge talaga sa pag-a-apply ng trabaho. Siguro yung diskarte na sinasabi nyo, yung wala kayong mapasukan, karamihan na nagiging successful dyan, negosyante eh. 'Di ba? At maganda talaga pag naging successful businessman ka. Kahit wala kang tinapos. Kasi sa trabaho kasi, yun ang training grounds mo kasi yung trabaho. Pero yung nangyayari kasi sa inyo na yan, swertihan din eh. 'Di ba? Kaya hindi dapat tayo mag-away. Mas maganda diyan parehas. Parehas na kailangan. 'Di ba? Ang naaano lang kasi ako dito, pati bata ginagamit nyo sa ganyan eh. Baka mamaya kasi itong pinag-acting nyo na ganyan, dalhin niya yan hanggang tumanda siya. 'Di ba? Kahit na may budget na kayo, ikaw na hindi nakapagtapos, mapera ka ngayon, dahil yan ang mindset na tinuro mo sa anak mo, papayag ka ba na hindi makakapag-aral yung anak mo? Hindi ka papayag nun, syempre, dahil may pera ka na ngayon eh. Pag-aaralin mo pa rin yung anak mo niyan. 'Di ba? Gagawin mo pa rin engineer yan o doktor. O ano kasi hindi ka nakatapos nung ganun eh. Napakatanga mo naman kung mapera ka na ngayon tapos yung anak mo eh hahayaan mo lang na dumiskarte. Hindi pwede yun. 'Di ba? Anyway, next. Ito, kumakalat, no? Ako nabubwisit ako dito eh. Yung sa BPI pa lang naman yung naglabas. Sabi dito, pag mag-withdraw ka daw, ito yan eh. Pag large value cash transactions, effective October 4, 2025, in compliance with BSP. Nagpalabas ang BSP ng circular. Customers with large cash out transactions is exceeding 500,000 will be required to present additional documents or proof of legitimate business purpose. Parang ano naman ito? Parang nakakabwisit naman ito. Pera mo na yon. Kailangan mo pang magbigay na requirements para makuha mo. Siguro dahil ito sa sa nangyaring anomalya na yung sa land bank, yung daan-daang milyon ang nawi-withdraw, parang hinahayaan lang nila. Kaya nagpalabas ang BSP ng nakalagay dito, nire-required daw, pag nag-exceed daw ng 500,000, buti na lang hindi ako nagwi-withdraw ng 500,000. pa isa-isang libo lang. Or its equivalent in foreign currency to be conducted through traceable channels such as checks, online fund transfers, direct credit to deposit accounts, or digital payments. In compliance with this, customers will be asked to submit additional identification information and or proof of legitimate business purpose for large cash out transactions exceeding 500,000. Hindi naman maganda ito. Yung pagkukulang ng land bank, ordinaryong Pilipino ang hihigpitan nyo. Hindi maganda yan. O naiintindihan ko siguro para sa anti-money laundering, Pero tangina naman, hindi naman majority ng Pinoy nagma-money launder. Doon sa mga prone kayo magganyan, pag nalaman yung ang account holder politiko, saka nyo ganyanin. Or may contract sa government, hindi pwede ito. Ba't kami ang gigipitin nyo? Kaming mga naks, akala mo, daming pera, no? Hindi kahit na, ba't tayo gigipitin na itong mga to? Yung kakulangan ng Land Bank of the Philippines noon na doon dumadaan ang anomalya tapos lahat maapektuhan.
Galing ano? Sabi ni ano, huwag kayong magreklamo, wala naman kayong 500,000 sa bangko. Hoy, ako meron ako 500 Di ba? Parang, hindi, kahit pa sabihin mo na most of us wala, no? Ang nakakabwisit dito, tayo, binabatas tayo sa isang bagay na, ano, na hindi naman sa atin nagsimula yung kalokohan. Katarantaduhan ito eh. Hindi BPI ang ano ang sisisihin dito kundi yung Bangko Sentral, sila yung naglabas eh. Biruin mo, pag mag-withdraw ka, kailangan magpasa ka ng requirements. For example, valid ID. Valid reason daw kung ano yung dahilan ba't ka mag-withdraw. For example, babayaran mo yung hospital bills. Kailangan isubmit mo sa kanila. Or may babayaran kang business supplier. Hassle to eh. Diba? Hassle yun lalo na sa mga negosyante. Katarantaduhan itong ginagawa ng ano. Ang higpitan nila yung mga katulad ng sinabi ko kanina, mga account holder na mga politiko. Doon madalas mangyari yung anomalya. Next. Ano to? Violator umalman, nagsumbong at tumawag pa ng resback. Ano? Ako, commander dito. May violation kayo. May ordinansa nagbabawal. Pangalawa, may tumatawag. Hindi na pwede magbigay niyan. For transparency, para pantay-pantay. Para maiwasan natin yung sinasabi na may tinitigan na. Para pantay-pantay lang natin titignan natin. Kung ay narapag gagawin natin. Sige, tigit. Ano, Brad? Arrestin mo kita? Hindi, wala namang perso. Brad, ako sinasabi ko si Brad, mamili ka, mabuburay mo, arrestin kita. Parahin mo na lang. Parahin mo. O, ito sa reason ito eh. Ate, huwag mo pangunahan. Dahil unang-una, hindi ka, ako, tingnan mo yung basic ako ang boses ko malakas. Sinasabi ko nga sa'yo, sumunod ka na lang. Tubusin yung late ticket nyo. Hindi ko parang pagbigay niyan. Tikita nyo na, sige na. Kasi unang-una, bawal naman talaga, di ba? Bawal yan, Brad. Una, tinatawag ko kayo na kapit-bahay mo. At tinatawag ko yung sa 911. Wala kang warning. Pinaliwanag ko na, di ba? Nag-iinuman sa labas. May ordinansa nga naman. Actually nga, alam ko matagal na yung mga ordinansa na yan eh. Di ba may ordinansa pa nga na yung bawal yung nakahubad? Ba't nawala bigla yun? Tapos bawal manigarilyo sa public? May mga ganun dati eh. Hindi ko alam. Pinaliwanag ko na walang warning. Nakuha mo nga yung cellphone ko tawagan. Nataas na sa taas. Wala, Brad. Kahit sino tawagan mo, walang masusunod dito. Hindi na, Brad, hindi na. Wala pag-uusapan dyan. Sige sir, wala nang problema, kaya lang hinapin. Oo, kaya nga, kahit saan ka magpunta, kahit kay Mayor. Sabihin mo, si Major Garcia. Commander dito. Tagig kasi ito, address, no? Tama ba? Kalaunan na kumpirma ng mga otoridad na residente rin pala ng barangay Pinagbuhatan ang mga ito. Sa kabila ng pagbabawal sa pag-inom at paninigarilyo sa kalsada, marami pa ring patuloy na lumalabag. Boss, Pasig ba to? Pasig. Sabi mo, itong dana to, ito, bawal talaga. Bawal naman talaga sir. Alam ko naman, bawal talaga. Kami, nag-implement lang kami. Totoo naman yun. Pero meron na namang bumabanat dito eh. Yung pag yung mayayaman, hindi mahuli. Ano gusto mong pabayaan natin to? Wala tayong magagawa doon sa mga mayayaman na yun. Importante, tayo mga nasa level na ganyan, maayos tayo. Bakit tutulad kayo doon sa mga mayayaman na tiwali? Ano ba? Alas 8 ng gabi. Well, ayoko naman magpaka-plastic. Pag ako din nahuli, syempre magpapalusot din ako. Pero kung wider picture ang titingnan natin, kailangan din talaga sa Pilipinas ito eh. Hindi kasi natututo ang Pinoy eh. Yung hanggat makakalusot, di ba?
kailangan talagang maranasan nila ang mahuli at magmulta. September 27 hanggang alas 4:30 ng madaling araw kinabukasan, ikinasa ng Pasig City Police Station ang Oplan Bulabog sa Pinalad, Villa Monique, Esguera, Baltazar, Volante 1 at 2, San Agustin Street, Ilugin at Villacuana sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pinangunahan ito ni Police Major Emil Garcia, Commander ng Substation 5 kasama ang ilan pang kapulisan at ang Barangay Security Force. Sa operasyon, nahuli pa ang isang grupo na nagiinuman sa kalsada. Isa sa kanila ang tumawag pa umano ng pulis bilang resback. Gagi. Si Major Garcia, subalit hindi tumiklop ang commander at itinuloy ang pagpapatupad ng Ganyan ang Pinoy no? Hahanap ng backer. Sino yung pulis na yun? Baka mamaya, boy, PO1 lang yung tanga. batas. PCP commander yata to no? Tapos ang tatawagin mong PO1, ano ba? Mga Pinoy naman eh. Ang violation niyo, brad, at drinking ng public place. Huwag kang tago yan, brad. Drinking ng public place, ha? Na-issue na ba yung ordinance violation receipt? O, Pierre? First time, pwede mag-avail ng seminar or community service, ha? Para malinaw, ha? Kasi kung mabayaran nyo ito sa City Hall, 500, pag tumawag 300, ha? Ngayon, maglabas tayo ng ID para sa pagkakalanlan. At binibigyan po tayo ng 5 araw na palugit na City Hall para i-apply 5 working days. Punta tayo sa Senro sa Prista, malinaw po ba? Ikaw naman, 2 violation mo, nakahubad ka, half-naked, Mga nakahubad dyan. O, klaro, tigit na. Pero sana, wag na maningas kugon. Dapat consistent yan eh. Diba? Yun nga po, sinasabi ko nga po sa inyo, download nyo po yung ordinance rito sa Pasig. Kung may makita kayo kapag inuman exemption, hindi ko titikitan yan. Pero ang nakalagay lang huron, bawal mag-inuman sa naraman o gabi. Kausapin nyo si Kapitan, kung sakali mapayag, tingnan natin kung ano sabihin sa inyo. Pag pumayag, kausapin mo na ako. Yan lang hindi ko kailangan sabihin sa inyo, ignorance of the law excuses no one. Hindi ko kinakailangan po. Hindi po kinakailangan yan. Hindi ko kinakailangan yan. Hindi ko kinakailangan pakita. Ordinasa po yan. Huwag niyo pangunahan dahil unang-una. Baka ma-obstruction po kayo sa ginagawa niyo. Nako, mukhang matinik itong... Kaya lang, sir, ingat ka ha. Baka mamaya mapaginitan. Sige, sabihin mo. Yung commander. Apo, sir. Sabihin mo. Sige. Major Garcia po, sir. Kilala niyo po? Sige, kaya rin, paringan niyo. Brad, sino ba ito, Brad? Major Garcia, Brad. Binabanggit ka na ito Para pinapalabas sa maling ginagawa na ito. Wala akong ginagawa. Hindi. Para sumbong ka na sumbong eh. Hindi ako nagsisumbong, sir. Ito. Tumawag lang ako, sir. Ang tawag doon. Iniinforma mo, di ba? Sige, sir. Kausapin niyo. Kaya nga ito nga pinaparating ko nga, di ba? Tanong mo sa kanya kung tama mali, Sir, kausapin niyo. Kausapin niyo, sir. Madaka ka yan! Hindi, parang pinapalabas kasi na kahit sino naman, parang pinapalitaw na mali yung ginagawa nila. Pag gaganyan, men, di ba? Alamin mo muna yung ranggo nung pinagsusumbungan mo. Naka-high blood na si Major sa'yo, boy, oh. Huwag kang iinom lang kung di mo kayang dalhin, ha? Huwag kang makialam, ha? Ano, gusto mong ka-arresto na tayo? Isa pa, Kike, arrestuin kita. Yan nga, dito. Satisfying, Yung pride ibaba. Ibaba ang pride. Kike. Yung number na lang para pag may ano rin po. Ha? Ikaw, huwag kang maraming daldal, ha? Ha? Isa pa? Huwag na sumagot. Tayo kasi mga Pinoy, sanay tayo sa ganyan, Yung hanggat mga ngatwiran. Mga ngatwiran. Satisfying manood ng ganito, Pasa kita. Luto. Brad, yung tinatawagan mo na, parang mo na. Sabi mo si Major Garcia. Sabi mo yung PCP commander dito, ha? Layunin ng operasyon na suportahan ang kampanya laban sa kriminalidad at mahigpit na ipatupad ang mga ordinansa ng lungsod. Pag magiinuman kasi, sa loob na lang, ba't mainit ba sa loob ng bahay? Ayaw nga, di ba
Sisigarilyohan pa kayo nun, baka ano pa. 'Di ba? Sa loob na lang ng bahay. Sa kabuuan, mahigit 100 katao ang nabigyan ng ordinance violation receipts dahil Friday night kayo magganyan, sir, o kaya Saturday night, ang dami niyan. sa iba't ibang paglabag, smoking and drinking in public place, half-naked, littering at curfew violations. Natapos ang operasyon ng ligtas at walang naiulat na untoward incident. Ayon sa pulisya, patuloy na ipapatupad ang ganitong operasyon upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Sana. Baka kasi sa umpisa lang yan eh. 'Di ba? Actually, maganda ito eh. Yung ginagawa na ganyan. Pero kung ako din ang mahuhuli, siguro magpapalusot din ako kung kakayanin. Pero wala eh. Kailangan talaga ng Pilipinas yan eh. Sa dami na matitigas ang ulo sa atin. Kailangan ng Pinoy yan. 'Di ba? Anyway, next tayo, next. Ano to? Angel's Burger na naman. Tayo pabili kami. Ate. SpongeBob. Hello, Patrick. Hey, Patrick. Hey, Squidward. Hey, SpongeBob. Kaya na rin reporter. Dito po kami sa isang krimen. Dito po sa may barangay Santa Rita. Meron pong nasagbuong pala sa loob ng kanilang tindahan. Hindi na po humihinga. Eto, Mike. Siyempre may mga utak teleserye na magtatanggol doon sa tindera, ano? May mga utak teleserye diyan na hayaan niyo magpahinga, pagod kasi. Pero kung ako may-ari nung burgera na yan, tatanggalin ko yan eh. 'Di ba? Tatanggalin ko yan kasi pag ganyan ang ginagawa mo, loss of sale yan, kailangan talagang alerto ka. Yan naman ay may shifting naman yan. May shifting yan. Kung alam mo ikaw ay graveyard, paghandaan mo yon, matulog ka, maaga pa lang. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na na hindi, pagod ako, hindi eh. Alam mo na graveyard shift ka eh. Hindi mo pwedeng sabihin na gabi niyan inaantok. Tamo, loss of sale. Eh di mas maganda na lang sana kaysa ganyan. Magsara ka. Paano kung manakawan ka dyan? 'Di ba? Para sa mga utak teleserye na maaawa dito, intindihin nyo din yung negative na itong ginagawa nito. 'Di ba? Gawin niya yan, sara niya yung kaya lang mayayari ka sa employer mo. Sara ka. Hindi dapat magsara. Kaysa naman ganyan, mananakawang ka dyan. 'Di ba? Wala eh. Siyempre, iisipin na naman natin, mag-uutak teleserye na naman eh. Hindi kasi nagpahinga yung graveyard shift ka eh. Dapat pinaghandaan mo yan eh. Matulog ka ng buong araw kasi magpupuyat ka mamaya. 'Di ba? Anyway, next video. Ano to? Wait lang ha. Noong si Alice Guo ay hinanap, napakadali nilang natunton sa Ayon kay Saldico. Ayoko yan, hindi ako interesado niyan. Ito, ano to? Sa Dasma daw. Nagmura ang isang residente ng subdivision dahil nga sa baha. At isang problema, lahat ng inanod na basura ay natambak sa subdivision ng Dasma. Ay, hindi mo rin masisi yung tao eh, no? Sa dinami-dami ng natuklasan natin this past few months. Nakakamura talaga eh. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang ang ating mga pag-usapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.